Alam ng karamihan na nabuo ang daigdig sa Big Bang Theory na kondisyon, pero sa video na ito ay ipapaliwanag lamang ang mga kondisyon kung paano nabuo ang ating tirahan na planetang Earth. Lahat na nasa kalawakan ay unti-unting nabuo sa kondisyon ng dramatika at prosesong ebolusyon sa mahabang oras ng geological na tinatawag na timescale. Ito ay sinusukat sa libo-libo, milyon-milyon, at bilyon na mga taon simula sa pagbuo hanggang ngayon. Ang planetang Earth ay nabuo sa nakalipas ng 4,600 bilyon na taon. Ang pagbuo ay nagmula sa isang Eagle Nebula, or haligi ng paglikha. Ang Eagle Nebula ay isang uri ng protosolar na may maraming ulap ng alikabok at ulap ng mga gas galing sa pagsabog ng dying star, or supernova na pumapasok sa ating Milky Way galaxy. Ang pagbangga at pagsabog ng mga ulap na alikabok at ulap ng mga gas ay nag-iipon hanggang nakabuo ng mainit na likidong bagay na naging Earth core natin ngayon. Sa paglipas ng maraming panahon ay naging malamig ang pinakalabas ng likidong bagay at naghuhugis ng isang solidong estado na naging Earth crust natin ngayon kung saan ang mga tectonic plate ay nabuo. Dahil ang Earth core ay isang mainit na likidong iron, nickel, magma, at iba pang mga mineral ay lumalabas ang iba sa Earth crust na bumuo ng mga bulkan. Sa oras na lumabas ang mga likido sa bulkan ay magiging lava na may kasamang gas. Maraming bulkan ang pumutok sa mahabang panahon na naglalabas ng lava na magiging lupa, libo-libong mga isla, kapuluan at bundok na makikita natin ngayon. Ang pagputok ng bulkan ay may kasama rin na isang uri ng mineral na sumisingaw at dumadaloy sa mababang parte ng lupa na naging karagatan na natin ngayon. Ang mga maraming gas na galing sa pagputok ng bulkan ay naiipon sa itaas na nagbuo ng isang himpapawid natin ngayon. Pero sa panahong ito, ang lahat ng dagat, hangin, lupa, at kapaligiran ay nakakalason na walang buhay na makatira dahil kaunti lang ang oxygen. Ang marami ay helium at hydrogen dahil sa patuloy ng paglabas ng maraming nakakalason na sulfate gas galing sa pumutok na mga bulkan. Hanggang may tumama na mga malaking meteorite sa Earth at sumabog ito sa mga kapaligiran. Dito nagsisimula ang tinatawag na chaos theory. Sa pagsabog ng mga meteorite ay nabuo ang ibang uri ng gas na karamihan ay carbon dioxide, at mga ibang uri na gas na sumisingaw sa mga tubig ng karagatan na nasabugan. Maraming carbon dioxide at ibang bagong uri ng gas na naipon sa himpapawid na nagbuo ang isang pinakaunang ulan. Sa pagbuo ng unang ulan ay nabuo ang tinatawag na hydrosphere. Ang unang ulan ay naglalaman ng photosynthetic bacteria na dumagdag sa pagbuo ng oxygen hanggang nawala ang nakakalason na tubig, lupa, at kapaligiran. Ang maraming oxygen ay humahalo sa hydrogen na naging bagong karagatan na may kasamang buhay hanggang ngayon. Nabigyan din ng mga buhay ang mga lupa na binubuo ng bulkan. Sa pagkakataon na ito, ang mga aktibidad ng bulkan ay nagbago at bihira na lang pumutok dahil sa bagong balanse ng komposisyon sa kapaligiran na naging 21% ang oxygen at 78% ang nitrogen. Ang percent ng oxygen at nitrogen ay nagpatuloy hanggang ngayon na naging suporte sa pagpatuloy ng pagbubuo ng mga buhay sa lupa at karagatan. Hanggang sa panahon ngayon, ang balanse ng kapaligiran sa ating planetang Earth ay nagpatuloy sa pagkaroon ng buhay dahil sa perpektong distansya ng araw sa atin. Ang ating planetang Earth ay pangatlong bilang na planeta galing sa araw. Ang ating planeta ay may tinatawag na Earth core, Earth crust, mantle, tectonic plate, hydrid na tinatawag na karagatan, at kapaligiran.
Maraming salamat sa pagsubaybay sa mga nilikha kong video. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, at follow sa channel na ito.